po lamang. Sabi ng awit 20, verse 10. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan naman ay umaabot ng 80 kung malakas. 70 hanggang 80 lang buhay, ang sabi ng salita ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nasa Diyos, gusto mo mahabang buhay, maglingkod ka sa Panginoon. Kasi kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, ang katawan, linisin ito. Lahat toxic. Hindi dahil nagtitig ka ng anti mga fiber na yan, parang toxic, mawala. Kailangan pagpapawis para hindi po. Kung sila ka matrabaho, wala tayong magagawa. Kung sila ka lumba-lumba, tanggapin mo. Hindi na kayo mag-isip, tanggapin mo. Ang mahalaga, kumain ka ng maayos, maging sobra-sobra. Kung alam mo sobra, masama na pala. Talaga naman, pag sobra, di ko ba lahat masama ang sobra? Diba? Sabi nga lang, grape, moderately. Okay lang. Sabi ko kayo, red wine, medicinal purpose yan. Pero sobra doon sa 3, 4, 5, malalasing ka na. Toxic na yan sa katawan. Sisirahin na yung ano mo, yung colon mo. Kaya marami naman tayo sa colon, naging cancer because of kinakain natin toxic, lalo na yung mga baka. Sarap yan. Hindi lumalabas sa tiyan yan. Babulubas siya mga 2 weeks. Gagawin dito kaya kapag hindi na kaya. I-impact dito yan. Nakita kayong colon cancer, naka-impact yung pagkain. Ngayon ko, nagsasearch ako ng mga uri ng sakit. Ngayon, nakabili ako isang libro. Yung internal medicine. Nakikita ko yung mga sakit. Ang tao, ito pala, sakit ng tao kapag yung toxic, yung hindi na sa colon, nagiging cancer. Kaya pala, kailangan natin ng cleansing, kailangan yung diet, prutas. Kaya fasting. Laking kanil, laking benefits yan. Mag-fasting ka ng 1 day, 3 days, 7 days, 21 days, 40 days. Fasting. Maganda ka kayo. Katawa po kayo. Kaya natin yan. Ang tao na bubuhay ng 40 days. Fasting. Si Jesus ka lang yan. Ginawa niya eh. Ito, si Jesus, makapangyarihan. Grabe yung authority niya. Nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Ako experience, hindi tapos na po ito. Nakaranas ako ng 1 day fasting, 3 days fasting, 7 days fasting, 15 days fasting, 21 fasting na naranasan ko. Pero 40 days, hindi pa naranasan. Sabi ko, Lord, bago ko mamatay, magpapast ako ng 40 days and 40 nights. Pero 21 days, naranasan na ninyo ang panlingkod. Masarap. Kapag hindi ka nag-ingat, tataba ka ulit. Kasi toxic na naman. Andiyan naman. Nagala mo naman, fasting mo si iluluan na yun eh. ELP mo yun eh. Lalabas lahat yun. Lahat ng toxic. Pero hindi dahil kumakain ka ng masarap, hahaba buhay mo, hindi po. Sabi nga, lahat ng kumakain ng masarap, umeksi buhay. Pag kumain ng baboy, babata ka, sabi nila. Diba? Diba? Katyawan, uy, baboy, babata buhay mo yan. Diba? Nakatake. Ang biyaya ng Diyos kapag ito ipinanalangin, malinis ito. Malinis na. Kung formal sa kumakain. Kung alam mo sobra, huwag mo nang sosobrahan yung katawan. Kung ano naman ng bito ka mo, yun na lang. Eh, dati, nung edad ko mga 30, ay grabe po talaga ako. Grabe talaga. Kaya kung Kristiyano ka na masipag sa Diyos, pero may Kristiyano hindi mo sa langit, yung mga gluttony. Santos. Yung gluttony. May gluttony. Yung sobrang kain. Alam mo yung bondok ni bito ka mo. Sige pa, ayaw na lang dyan mo. Gusto pa ng bibig mo. Yun, ang tawag ng gluttony. Nag-gluttonians. Punta impyerno yun. Kasi bakit? Busog na, kaya pa na kain. Nakita na kayo nun? Hanggang sa lumaki. Hindi na makatayo. Pinapalabas sa TV yun eh. Yung mga malak tao na hindi na kaya buhatin ko yung sarili dahil dahil sobrang kaya. Hindi yun ang nagpapahaba ng buhay. Yung mas nakundi yung paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos. Yun ang magbibigay sa iyo ng mahabang buhay. Amen? So, kapag kinaglingkod sa Diyos, ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, hahaba ang iyong buhay. At gaganti pala ka ng Diyos sa lahat ng ito kapag ikaw ay naglingkod. 4 na bagay na dapat kong maunawaan. Una, yung pagliligtas ng Diyos sa buhay. Sabihin mo, pagliligtas ng Diyos. Sabihin mo, pagliligtas ng Diyos. Pag-iingat ng Diyos. Pakikinig ng Diyos. Pakikinig sa Diyos. O papakinggan ka ng Diyos. Sabihin mo, papakinggan kayo ng Diyos. At pagpapala mula sa Diyos. Yan ang 4 na P na kailangan natin
At ito dapat maranasan natin sapagkat ito ay pangako ng Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya. Amen? Kapag ito ay ginawa mo, napakasarap maglingkod. Kayong mag-asawa, sarap, holding hands kayo. Ha? Kahit kayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Dapat ganun tayo, amen? Amen? Kayo mag-asawa rito, ha? Dapat huwag kayong magbago sa asawa niyo. Amen. Parang si Ariel lang sumuta, amen. Parang, pastor, isa pa. Isa pa! Hindi na! Tama na! Isa na yan! Pag isa pa! Sabi ng awit, nabasa ko sa babasahin ko lang, ha? Bago tayo magtapos. Nasa aklat ng kawikaan. Kawikaan. Hindi po nagkakamali. Kawikaan. Napakasarap ang po ito. Parang ayaw pasabi sa inyo, ha? Ito dapat, ha? Ito, pakinggan nyo ito, ha? Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Wala pang sinabi ko dito. Wala pang sinabi ko lang ito. Pero ito sinasabi dito sa salita ng Diyos. Kawikaan 5, talatang 15. Ang ganyan, ha? Tingnan niyo po, 5. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal. At ang tanging mong pag-ibig, iukol sa kanya lamang. Kung ikaw ay may anak, sa babae hindi asawa, walang buting itutulot, manapay, balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay nasapin sa mabaho niyang kandungan. Salamat dahil nagsama kami asawa ko for almost 30 years na hanggang ngayon, kinakandong ko siya. Parang malaki yan. At iba ba sa kama, pero minsan, nabibiglo ko dahil, kakudir, bumigat ka na. Mga dati sa buhay ko, ako na. Talaga pag binubuhat ko, tawag na ang gaan. Kaya ko ilagay sa bed, sa camp, pero ngayon, yung isa pa, hawak yung isa pa, nakapagsak na gano'n. Naranasan nila ba yun? Hawak yung isa pa, tapos yung isa pa, nakano sa sahig, na hindi mabuhat. Pero sabi nito, ang sarap daw, sabi nito, nasapin ang mabango niyang kandungan. Kaya sa mag-asawa, at sa mag-aasawa, at sa merong asawa, magawin natin. Pag dumating pa na matanda ka na, ay anak mo ang tutulong sa iyo. Amen? Kaya mahalin niyo asawa niyo, mahalin niyo rin ang anak niyo. Amen? Parang ayaw niyo sumagot sa akin. Amen? Amen? Hindi po gawin natin. Sa buhay ng tao, napakasarap. Yung pangako ng Diyos. Kapag ito ay iyong patuloy na silang bulay-bulay, naroon ang pangunguna ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya isang araw, sa dahil na February, na magkakaroon tayo ng pangarap tungkol sa pag-asawa. At sa walang asawa. At sa mag-aasawa. Amen? Tumayo tayo lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Pangako ng Diyos, ang sabi ng bisyo po. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalanin. Pag siya'y tumawag, laging handa. Ako na siya'y pakinggan.